we talk of mental health, this is a state of well-being wherein a person realizes his or her own potential. Potential. This pertains to qualities and abilities we develop in our lifetime. We all have it, and we all grow with it. However, what if the potential we develop aren't very encouraging for us? What if our mental health gets messed up to the point of losing our best qualities and abilities? What shall we do? How could we help ourselves and others? How can we be mentally healthy? Be it you're normal, mentally ill, or mentally challenged, how can we carry on from mental challenges? Actually, the first thing is really to accept that the problem is real and it's real. Acceptance is the first key to carrying on from mental challenges. With a problem so personal, it is only right that we ourselves learn to accept the reality of what troubles our mind. And sometimes, the motivation for this comes from others, though eventually, it comes from within us, much like how it's been with Jazz. Nagpatingin ako sa doktor no, kasi akala ko may sakit ako sa something sa puso gano'n. Tapos may nurse na nagsabi sa akin na nung pinaliwanag ko yung mga symptoms sa akin na hindi ako mapag-focus, lagi akong irritable, wala akong ganang kumain. Tapos ayun nga, hindi ako concentrated sa mga ginagawa ko. Sinabi niya sa akin na ba't di mo try magpa-psychiatrist? Unang rinig ko pa lang ng word na psychiatrist, parang may stigma agad na parang babaliw na ba ako ganun. Tumatanggi-tanggi pa ako sa nurse lang. Pero nung in-internalize ko ng gabing yun, nung sinabi sa akin ng nurse na psychiatrist ako. Sabi ko, wala naman siguro masama kasi may problema akong, may something na mali sa akin. Nag-last love ako magpa-consult sa psychiatrist. Anxiety disorder, it affects your daily functioning. Because you are anxious, naaapektuhan yung relationship mo with other people. Because you are anxious, napaapektuhan yung personal life mo. So, ano ba yung proper treatment natin when it comes to anxiety? So, the treatment for anxiety disorder could be therapy, psychotherapy, o kaya naman, of course, self-help and medication. Okay, after ko ma-diagnose, tapos nung may binigay silang pampakalma sa akin, unti-unti siya naman siyang nawawala. Pero may isa akong pinaka-immediate na kitang yung resulta nung yung nireseta sa akin, yung nakapag-concentrate agad ako ng mahabang oras. Kasi dati nun, siguro may mga onting saglit lang, hindi na naman ako makapag-concentrate. Tapos kahit anong pilit kong mag-isipin, pumapasok sa isip ko yung problema. Mga siguro after ng 2 linggo, nakita ko nang medyo okay na ako. Nakapag-concentrate ako sa isang bagay ng matagal, gano'n. Pero ang isa sa mga napansin ko, at saka isa sa mga inalala ko nung nagre-research ako, hindi siya forever. Yung trigger ng anxiety attack, hindi siya forever. Ayun yung magiging pangahawakan mo eh. Kasi pag once na inatake ka nun, ang pakiramdam mo, habang buhay na yun. Ang number one naging panlaban ko na. Hindi, saglit lang to. Hindi siya tatagal bukas, hindi siya tatagal mamaya kunwari, tinatake ako ng tanghali. Hanggang gabi bago matulog, ganun. Saglit lang to. Hindi mo siya maiiwasan, pero kaya mo siyang kontrolin. With acceptance comes help, but Jazz's way isn't the only way there is in handling our mental challenges. For Jim, it's more of the way of an escapist. Unang nag-try ako, harapin siya eh. Kala kong i-conquer yung sakit ko. Pero patagal, hindi ko na siya hinaharap eh, tumatakas ako. Siguro ganun talaga yung mga sakit sa utak. Tinatakasan nila. Gumagawa silang isang paranoia world sa utak nila na dun sila safe, dun may kapayapaan sa utak nila. Siguro ako, nakita ko yung isang mundo na yun sa mga nobela. Siguro, binivisualize ng utak ko, kinakausap ko yung mga character sa mga napapanood ko sa pelikula. Para lang matakasan yung realidad na lagi namin kinakaharap ng isang realidad na may sakit kami. Ganun. So, pag nandun na kami sa ibang lugar ng utak namin, doon sa paranoia na universal mundo, natatakasan namin siya doon, masaya kami. Doon yung normal kami.
malayo sa husga ng matatang tao. When we talk of schizophrenia, schizophrenia is actually a serious mental health condition. It is a condition wherein a schizophrenic's thinking, feeling, and actions are grossly affected. So some schizophrenic, they have a tendency or difficulty to have to separate or distinguish imaginary from reality. So this person often has difficulty with social interactions and showing emotional reactions to normal daily situations. When we talk of the treatment naman in schizophrenia, actually, by the treatment itself, naniniwala sila that it could not be really treated at all because the symptoms persist throughout the lifetime. Ang ma-offer lang is that malalesen yung prevalence ng mismong mga symptoms. So ano ba yung mga treatment na ino-offer? Of course, we have psychotherapies. So the person undergoes psychological therapies or help. Meron siyang psychiatrist na imi-meet, and combined also with proper medications. And also, the support system is a really great help. Diba? Lalong-lalo na in our society right now, taboos about schizophrenia, talagang hindi pa siya nawawala. Diba? Pag sinabi schizophrenic, takot yung mga tao. Kasi ang tendency, ang thinking nila is that overly baliw, mananakit, papatay. Diba? Close to criminal ang datingan. Ano tingin sa'yo ng tao dahil sa kalagayan mo? Depende kasi yan eh. Kung sasabihin mo naman talaga na meron kang sakit or mental disorder, nabibigyan nila, ang dami nilang misconception tungkol sa sakit mo, sa kung tingin nila. Start yun nung gumawa ka ng social experiment sa huling eskwela na pinasukan ko sa hindi ko nasabihin ko nung anong eskwelahan. Ang tawag ko doon ay remote social experiment. So, kasi yung kaklase ko dati sa dating eskwelahan ko, vulgar na sinabi niya sa buong maraming tao na may sakit siya ng schizophrenia. Pero walang mga pangahas na tao na binago siya kahit alam nila na may sakit siya. Akala ko kaya kong gawin yun, pero hindi ko pala kaya. Gago talaga yung mga klase ko. Nalaman lang, siguro isang beses na open up ko sa kanila na may sakit ng schizophrenia din. Pagtagal, talagang ginagagawin nila ako. Masakit yun. Kasi, di ba, isipin mo, napaka-paradox nun eh. Abnormal ako, hindi ko nilalabanin yung mga nagagago sa akin sa school. Bakit ako yung abnormal? Bakit kailangan ko intindihin yung mga normal na tao? Di ba dapat kayo? Siguro yung tangible thing that we can do is really to just understand eh. Diba? We need to build a community wherein ipaparamdam natin dun sa tao na yes, there is a problem but we're not looking at you as a problem. You're not the disorder. You're a person. Hence, understanding is just as essential as acceptance in carrying on. For with understanding comes caring, which is what we have observed with a mentally challenged person that we met. Supported by the people who love him, Baye is one to be mentally healthy regardless of his condition. Si Katje, kala mo artista dahil lahat na inuutos sa kanya. Baye, tawag na tawag yung mga tao. Kasi nga harmless naman siya. Huwag mo lang siyang bubulihin o yung bubuskayin. Siyempre, kahit naman sino nagagalit. Ngunit ang katas nila. Kahit ganyan yung tao, kailangan meron pa rin nagsusubaybay para hindi siya makagawa ng mali. Hindi kagaya kung pababayaan mo lang, walang sasaway, walang magsasabi kung tama o mali ginagawa niya, eh lalo mapapasama yung bata. Bagay, hindi na siya bata, lalo siya mapapasama. Diba? Pero sa ngayon, okay naman dahil lahat ng utos namin sinusunod niya naman, di naman umaangay. Diba? Acceptance and understanding. These are the two main keys in keeping a positive network among us for the betterment of our mental health. No matter your status, no matter your way of moving forward, as long as there's empathy and compassion inside and around you, the best of your potential shall burn bright and keep you alive. For us to be mentally healthy, we should be made aware that life is really full of problems and it's okay to be sad. Just as one can bounce back from physical injury, you could also bounce back from mental challenges you are experiencing.